Amen. Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat at kung kayo po ay ganun, parang ma-echo. Kayo po ay merong talento sa pag-awit or anumang pong talent na tingin nyo makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos ay ipaglingkod nyo po sa Kanya. No? Kasi yung pong last Sunday of the month ay ilalaan natin para dun sa mga nais po na magbigay ng natatanging bilang para sa ating Panginoon. So kaya expectin nyo po every last Sunday of the month ay magkakaroon tayo ng mga special number. So kaya mga kababaihan, hinahamon po kayo ng mga katatayan. Ha? Kaya sa susunod na buwan ay yung ano naman po, babae naman, yung nanay naman. Ha? So, ang hinamon ng dating kampiyon. So, mag-prepare po kayo dyan at papurihan ng Diyos sa inyong talento. Amen. Amen. Ayan. Okay. So, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral natin sa Exodus chapter 38. Nung nakaraan po ay verse 8 lang yung tinalakay natin. Ngayon po ay tatalakayin natin yung verses 9 to 20 which is part 3 ng chapter 38. Tayo muna ay saglit pong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami ay ginising mo ngayong umaga, binigyan ng panibagong buhay at binigyan ng panibagong kalakasan. At nagpapasalamat po kami na kami ay dinako mo sa lugar na ito upang sama-sama ka naming purihin, sambahin, at ikaw ay pasalamatan at kami ay makinig sa iyong mga salita. Kaya sa mga oras pong ito ay hinihiling namin, humihingi po kami ng tulong sa iyo. Bigyan mo ng kaliwanagan sa iyong mga po ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong mensahe para sa aming lahat na nakikinig sa umagang ito na ito ay kanilang maunawa. Dahil ikaw ang gagabay sa amin iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila aming Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen and Amen. So, basahin nun natin yung Exodus chapter 38 at simulan po natin sa verse 9 hanggang verse 20. Then he made the court on the south side. The hangings of the court were of fine woven linen, 100 cubits long. There were 20 pillars for them, with 20 bronze sockets. The hooks of the pillars and their bands were silver. On the north side, the hangings were 100 cubits long, with 20 pillars and their 20 bronze sockets. The hooks of the pillars and their bands were silver. And on the west side, there were hangings of 50 cubits, with 10 pillars and their 10 sockets. The hooks of the pillars and their bands were silver. For the east side, the hangings were 50 cubits. The hangings of one side of the gate were 15 cubits long, with their 3 pillars and their 3 sockets. And the same for the other side of the court gate. On this side and that were hangings of 15 cubits, with the 3 pillars and the 3 sockets. All the hangings of the court all around were of fine woven linen. The sockets for the pillars were bronze. The hooks of the pillars and their bands were silver, and the overlay of their capitals was silver. And all the pillars of the court had bands of silver.
The screen for the gate of the court was woven of blue, purple, and scarlet thread, and of fine woven linen. The length was 20 cubits, and the height along its width was 5 cubits, corresponding to the hangings of the court. And there were 4 pillars with their 4 sockets of bronze. Their hooks were silver, and the overlay of their capitals and their bands was silver. All the pegs of the tabernacle and of the court all around were bronze. So ang pinag-uusapan po natin dun sa verses 9 to 20 ng chapter 38 is what they call the courtyard or the outer court of the tabernacle. Ito rin po ay matatagpuan natin sa Exodus 27 verses 9 to 19 na dinaanan na po natin yon pero hindi natin diniscuss in details kung ano po yung ibig sabihin ng courtyard. Doon po ay dinescribe yung physical na mga sukat, no, mga specifications ng courtyard pero hindi po natin inisa-isa yung kahulugan noon. So ngayon po ito ang ating tatalakayin. Now, ito pong tabernacle na ito ay maihahambing po natin sa kingdom of God o yung kabuuan po, no? Kabuuan. The courtyard and the tabernacle can be compared to the kingdom of God. So, in these teachings, yung ating pong tatalakayin ngayon, we're going to a close look at one particular component of the tabernacle, which is the courtyard. And we're going to examine the parallels between the courtyard's physical features and some of the spiritual features of the kingdom of God. So yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. So yan po yung more or less the picture of the tabernacle. Ang tinatawag na courtyard ay yung may bakod po ng pinakabakod niya, yun yung pinakabuong courtyard. At yung nasa gitnang malaking structure is the tabernacle. Pag-usapan na po natin yung mga components doon sa labas na pagpasok mo, unang dadatnan is the altar of sacrifice at yung pong susunod is the brazen laver. So pag tinanggal natin yung pong tabernacle at yung brazen laver at yung pong altar of sacrifice, yan po yung pinakabakod, yan yung tinatawag na courtyard. So para sa mga ngayon lang po nakadalo, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ipinatayo ng Diyos na tabernacle doon po sa wilderness nung sila ay pinalaya ng Diyos from the bondage of Egypt. So nung sila po ay naglalakbay na doon po sa disyerto, pinagtayo sila ng Diyos ng tabernacle. At ito ang place na kung saan ang Diyos ay bumababa once a year para katagpuin niya ang bayang Israel. And this is a place of worship for the Israelites. At this is also the God's dwelling place here on earth. Kaya yung pong lugar na yan ay itinuturing na pinakabanal na lugar dito sa balat ng lupa. At yan po ay nagmumove sa panahon ng paglalakbay nila from the time na lumabas sila ng Egypt hanggang nakarating sila ng Promised Land. It took them 40 years. And according to tradition, 40 times din na nagpalipat-lipat yung tabernacle na yan. So, i-assemble nila, pagkatapos i-disassemble, tapos i-assemble, tapos i-disassemble. 40 beses daw na nangyari yon. So parang every year, no? Sa isang lugar, titigil sila isang taon, tapos lakad na naman sila, at itatayo na naman yung tabernacle doon, and then mag-move naman. 40 times daw na ginawa yon bago sila nakarating ng Promised Land. At tinalakay na po natin kung ano yung laman ng tabernacle na yun, ano ang nasa loob. Doon po at nakita natin na ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang tinatawag na Holy of Holies
At ito yung pinakabanal na lugar doon sa loob ng tabernacle. Na kung saan nandoon po yung Ark of the Covenant na tinatawag ding mercy seat, at yun po ay ang trono ng Diyos dito sa lupa. At ang nakakapasok lang sa loob nun ay ang high priest nila. At pumapasok lang siya doon once a year. Paglabas mo ng Holy of Holies, yung tinatawag na holy place, nandoon naman po ang table of showbread, ang altar of incense, at saka yung menorah. And we have talked about that already. Paglabas mo ng tabernacle, ang makikita mo naman is the brazen laver or yung pinaka-wash basin nila. And then katabi po nun ay yung altar of sacrifice. And then siya ay nababakuran nitong nakikita niyong kulay puti na yan. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. So lahat po ng mga components doon ay may meron po siyang mga spiritual significance. May spiritual meaning lahat. At ang nag-design nito ay walang iba kundi ang Diyos. At siya rin ang nag-provide ng materyales na gagamitin dito. At lahat po ng yan, magmula sa bakod hanggang sa bubungan ng tabernacle, lahat po yan ay nagpo-point towards Jesus Christ. Marami pong taong hindi nakakaalam yan. Pero yan pong lahat na yan ay nagpo-point towards Jesus Christ. At ito pong tabernacle na ito kasama ang courtyard, lahat pong yan mga kapatid ay direksyon papunta sa Diyos. Lahat yan ay nagdadirect sa atin papunta sa Diyos. Kaya sa pagtatapos po ng pag-aaral natin tungkol dito sa tabernacle, ay tatahiin natin lahat yon. Magsisimula tayo doon sa lahat ng mga elements doon or components doon, ay duduktong-duktongin natin yan at para makita natin na very much relevant na ang tabernacle na ito ay pag-usapan dahil ang lahat ng ito ay pointing towards Jesus Christ. At makikita po natin ang lahat ng significance niyan. So next Sunday po will be first Sunday, kaya hindi ako. Kaya sa second Sunday po ng April ay tatalakayin naman natin yung pong bubungan nitong yung tabernacle na nakita nyo kanina. 3 layers ang bubong nun. No? Hindi po siya simpleng goat skin, hindi siya simpleng bubong lang siya or covering. Lahat po yun ay merong spiritual significance yun. At yun po yung tatalakay natin next Sunday. So pagtatalakay na natin yon, and then isa-summarize po natin lahat yon para makita natin na ang lahat ng ito ay pointing towards Jesus Christ. Okay? So kaya sundan niyo po ako mga kapatid sa pag-aaral na ito. So I hope I was able to make a short summary of what we are taking up right now. Now, bago ka po makapasok doon sa tabernacle or bago ka makapasok doon sa courtyard, meron pong requirement, merong standard na sinusunod sila. So kailangan pagpapasok ka po doon ay mapulfill mo yung requirement ng tahor. Ano po ibig sabihin ng tahor? Tahor is the Hebrew word for clean or pure. So meaning, hindi ka ia-allow na makapasok sa loob noong courtyard nang hindi mo pinufulfill yung requirement ng tahor. At yung pong requirement ng tahor or pagiging clean or pure ay makikita po natin yan doon sa nakakalat po yan doon sa Torah. In particular, yan po ay nasa parte ng Leviticus, which tatalakayin natin pag natapos na natin ang Exodus. But the standard requirement, no? You must be pure, you must be clean, you must fulfill the requirement of tahor for the Jews. Otherwise, you are not allowed to enter the courtyard. At alam mo natin na hindi lahat, kahit Hudyo ka,
hindi lahat makakapasok sa tabernacle. Ang inaalaw lang nila sa courtyard ay ang mga Hudyo. Ang inaalaw lang nila sa loob ng tabernacle ay ang mga priest. Ang inaalaw lang nila sa Holy of Holies ay high priest. Okay? Kaya kapag ang lahat pong ito ay naiintindihan natin, nalalaman natin, lalo na pagdating mo natin sa Book of Leviticus, magkakaroon ho kayo ng mas malawak, mas malalim na appreciation sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Mas lalo nyo siyang sasambahin, mas lalo nyo siyang pupurihin sa ginawa niya sa atin. Pero mangyayari lamang po yun kung naiintindihan natin kung ano ang nakapaloob sa Leviticus. Kaya subaybayan niyo po yun, no? Samahan niyo po ako doon sa pag-aaral natin ng Leviticus. So ito po yung standard requirement. Now, makikita po natin yung lahat ng mga standard requirements na yan nila sa Leviticus chapter 12 hanggang chapter 15. So if you want to know the requirements, specific requirements para ma-fulfill nila yung tahor, you read Leviticus 12 to 15. So, tsaka na ho natin pupuntahan yan pag nandun na tayo. But for your advanced reading, you can do that. Now, may mga pagkakataon po na sila ay, kumbaga, unclean. No? Sila ay unclean, hindi sila pure. So, anong gagawin po nila? Ang mga tao ay hindi pwedeng lumapit, hindi pwedeng pumasok, lalo na doon po sa courtyard kung sila ay tinatawag na tame. That is the Hebrew word for unclean. Ano po yung pagiging unclean sa kanila? Ibig sabihin, ikaw ay humipo ng patay. So para sa kanila, that's a no-no. No? Ikaw ay sa mga babae, pag may period, no? Pag ang mga babae ay nasa kanilang period, hindi sila pwedeng lumapit doon. Kapag ka po may nagawa silang hindi maganda, hindi sila pwedeng lumapit doon. So basta merong sila ay tame, hindi ka pwedeng lumapit. So ano pong gagawin nila? Gagawin nila ay maliligo sila. So kaya maghuhugas muna sila, maliligo muna sila, and then the following day, doon pa lang sila pwedeng lumapit doon sa pinaka-courtyard. At doon pa lang sila papayagan pumasok sa loob ng courtyard. Ano po ang purpose doon? Upang sa ganon, ay huwag mag-defile yung temple o yung tabernacle. So ganon ho kabanal yun. Ganon kabanal yung nakita nyo kaninang structure na yun. Mula doon sa bakod hanggang doon sa tabernacle, no? You are not allowed to even go closer, lalong-lalo na to enter if you are unclean. So you have to wash your whole body, and then the following day, minsan hindi lang mo the following day, several days pa yung lumilipas, bago pa lang sila i-allow. At ang namamahala po sa lahat ng yon ay yung mga naka-assign na priest. Doon pa lang po sila papapasukin sa loob. Pagka nakapaligo na sila, nakapaghugas na sila, at lumipas na ang ilang araw, and that's the only time they will be allowed to go near the tabernacle or to go near the courtyard or enter the courtyard. Okay? So, yung pong pagiging unclean nila or tame is just temporary. Kasi kumbaga po, meron namang paraan na para sila ay malinis. At yun nga po, ang paraan, meron talaga silang hugasan. Lalo na nung natayo na yung templo, meron nung talaga silang hugasan. No? Kaya mapapansin nyo sa ngayon, pinapractice din ito ng mga Islam, di ba? Meron silang hugasan ng kamay at meron silang hugasan ng paa. Kung kayo po ay napunta na sa Middle East, bago sila pumasok sa mosque nila. And so may similarities, ganyan din po. Bago sila papayagan pumasok, kailangan maghugas muna sila. Now, sabi po sa Leviticus chapter 15, thus you shall separate the children of Israel from their uncleanness, lest they die in their uncleanness
when they defile my tabernacle that is among them. So mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Ito po ay hindi galing kay Moses or kay Aaron. Ito po ay utos ng Diyos kay Aaron at kay Moses at sa buong Israel na hindi sila pwedeng lumapit doon sa tabernacle, hindi sila pwedeng lumapit doon sa courtyard or pumasok kapag sila ay unclean. They have to first purify themselves. Now, ito po ay may similarity sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kasi yung pong tabernacle is also a symbol of the church today. Kaya kung ang tabernacle at ang courtyard at ang tabernacle po ay merong standard purity requirements, ang church po ay meron ding standard purity requirements. Meaning, kung nung panahon nila, para makapasok ka sa kanilang tabernacle or makapasok ka sa courtyard, dapat ikaw ay pure and clean, ganun din po sa panahon natin ngayon. Para makapasok ka sa church, sa body of Christ, I'm not talking about the physical structure, but to be in the body of Christ, you must be pure and clean. Okay? You must be pure and clean. Hindi ka pwedeng pumasok sa body of Christ if you are not pure. So, nung panahon po nila, paano sila nagiging pure? Unang-una, kung sila ay, kumbaga po, unclean, maliligo muna sila bago sila papayagang pumasok ng kanilang courtyard. Pagdating sa courtyard, na-discuss na po natin ito, na doon sa altar of sacrifice, nag-o-offer sila ng sin offering. Kung saan magkakatay sila ng hayop, pagkatapos yung hayop po na yon, susunugin yung kanyang internal organs at yung mga taba, tapos i-dispose ang blood, tapos yung meat kakainin ng mga priest. And then sa burnt offering, yung buong animals, yun ang i-offer nila. And the same is true with the priest. Yung priest, bago siya makapasok sa loob ng tabernacle, siya po ay mag-o-offer din ng sarili niyang sin offering at ng sarili niyang burnt offering at maghahandog din siya ng sin offering para sa buong bayan ng Israel, para sa pangkalahatan. Bago po siya makapasok sa loob ng tabernacle, bago siya makapag-perform ng priestly duty niya doon sa loob. At yung pong high priest naman, meron din siyang seremonyang gagawin. No? Magsusunog siya dun sa altar of incense bago pa siya papasok dun sa Holy of Holies. Okay? So kaya, pag tinignan po natin ang standard ng Diyos noon, hindi ho nagbabago ang standard ng Diyos ngayon. Wala na tayo dun sa tabernacle at sa courtyard, pero ang kahalintulad po nun ay ang church. So it means, hindi ka makakapasok sa loob ng church, sa body of Christ, hindi ka makakapasok kung ikaw ay unclean. You have to be pure, you have to be clean. Pero, kung nung ang panahon nila, nag-o-offer sila ng sin offering at saka ng burnt offering para sila ay ma-declare as clean, sa panahon natin ngayon, ang naghandog ng kanyang buhay ay ang Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay naging clean, naging righteous in the eyes of God, not because nag-offer tayo ng sin offering natin at ng burnt offering, kundi ang nag-offer po ng sin offering ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung naghandog ng sarili niyang buhay. No? At ito ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya po nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay at tayo'y nagtiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan, then tayo po sa harapan ng Diyos ay pure and clean. So now you can enter into the church or into the body of Christ. Now you belong to the body of Christ. So, kumbaga po, kung ilalagay natin sa panahon nila, pwede ka nang pumasok sa courtyard. Kung ikaw naman ay priest, pwede ka nang pumasok sa tabernacle. Ginawa ng Panginoong Hesus yun. Kaya, sipin niyo po kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus yun.
Unang-una, sa courtyard, walang pwedeng pumasok na Gentiles. Sa madalit salita, lahat po tayo hindi qualified antimano. Dahil ang pwede lang pumasok sa courtyard ay ang mga Hudyo. Sa mga Hudyo, kailangan clean. Kailangan pure. Oh, so lahat ng ito ay ginawa na ng Panginoong Hesus para sa atin. As a matter of fact, ang Panginoong Hesus through the Holy Spirit ang pumasok sa atin. Okay? Babalikan mo natin yan. So, kaya yan po ang bilin ng Diyos sa kanila. Now, in Acts chapter 15, verses 19 to 20, it says, "Therefore I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God, but that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood." Now, ito po yung parallelism ng tabernacle, ng courtyard, at saka po natin ngayon. So, kaya kung nung panahon po nila, hindi ka iaalaw kung meron kang, kung ikaw ay babae at ikaw ay may period, kung ikaw ay nakahawak ng patay, kung ikaw ay merong karamdaman, no? Kahit kung may karamdaman, hindi ka pwedeng pumasok. Doon sa panahon nila ngayon, sa panahon natin, ito rin, meron siyang, hindi siya hindi similar yung requirements ng tahor noon kaysa sa atin ngayon. Kasi sa atin ngayon, ito po yung requirements nakalagay sa Acts 15. So kaya may parallelism siya. They are not the same. They have some similarities. They have some parallelism. At ito po yung requirement, sabi diyan. You have to obtain or to abstain from things polluted by idols. From sexual immorality. No? Kaya po kung ikaw, if you belong to the body of Christ, you cannot continue engaging yourself in sexual immorality. Kung panahon po nila yon, you will not be allowed to enter the courtyard. You have to wash yourself clean. So, which means, sa panahon natin ngayon, if you are engaged in sexual immorality, you have to get rid of that. Abstain from it. Meaning, you repent of your sins. No? From things strangled and from blood. So, yun po yung parallelism ng Acts chapter 15 at saka yung sa requirement po ng tahor doon sa Leviticus chapter 12 to 15. No? So, parallels between the Acts 15 ruling and the Levitical purity laws. These new converts had to abstain from sexual immorality, meat offered to idols, things strangled, and blood, which sounds similar in many ways to the standards of tahor. Kanina po, bago tayo mag-umpisa, andun ako sa opisina, I was watching somebody, a very popular preacher in the Philippines, and he was teaching about this blood. And he was encouraging the whole congregation to eat dunuguan. At ang sabi niya, nag-quote siya ng scripture from Matthew, at ang sabi niya, ito sinabi mismo ng Panginoong Hesus, na ikaw ay ang nakakadumi sa iyo ay yung dumalabas sa bibig mo at hindi yung pumapasok. So sabi niya, kaya ibig sabihin, ang nakakadumi sa isang tao ay hindi yung kinakain, kundi yung lumalabas sa bibig niya. Now, if you do not know the context, maniniwala ka sa kanya. Diba? So, as I was listening, sabi ko, this man was talking about something that he didn't really understand. Because he was talking out of context. Now, when you come across that verse of scripture in Matthew, mga kapatid, the context, he was not talking about food. Pag binasa niyo pong maigi yun, kasi baka mapanood niyo po kasi napanood ko sa FB kanina He was not, the particular verse was not talking about food. Kaya walang kinalaman sa food
yung context po noon. And he was preaching out of context. Pero magandang pakinggan. At pag hindi mo alam ang konteksto, mapapasang-ayon ka sa kanya. Pero pag alam mo ang konteksto, alam mong mali ang tinutukoy niya. So anyway, going back po rito, ito yung requirement sa Acts chapter 15, which is the New Testament. Sabi niya, which sounds similar in many ways to the standards of Tabor. Sabi ko nga po, hindi sila parehas, they are not the same. They are similar, they are only parallel. Second point, just like those who approached the tabernacle had to have a degree of physical cleanliness, those who entered the church had to have a degree of spiritual cleanliness. So kung kaya ang Diyos ay nagre-require po ng purity, righteousness during the Old Testament, doon po sa courtyard sa tabernacle, hindi yung nagbabago ang requirement ng Diyos. Nagre-require pa rin ang Diyos ng spiritual purity sa lahat ng papasok sa kanyang simbahan. Pangatlo po, we also know that the new converts were baptized, washed with water, much like those who wish to approach the tabernacle would be washed with water. We discussed this last Sunday po, di ba? Yung significance nung wash basin nila or the brazen laver. Doon sila naghuhugas. At yung mga priest lang ang gumagawa noon. The common people, hindi sila allowed sila doon. But only the priest, no? So kaya po, sa atin, sa mga bagong born again, pagka tayo po ay kumilala sa Panginoon, tayo naman ay water baptize. So sa kanila po noon, maliligo muna sila. So, pag titingnan nyo, walang pagkakaiba. They wash their whole body in water. Ganon din po tayo ngayon. Pag na-born again ang isang tao ngayon, binabaptize natin in water. Kaya napakahalaga ng water baptism na yan. At hindi ko po alam, mukhang in-announce na, meron ng schedule ang water baptism natin. Fourthly, the spiritual standards for someone entering the church are in many ways analogous to the physical standard for someone entering the courtyard of the tabernacle. So if you know the requirements for the tabernacle and the courtyard, makikita niyo po na merong pagkakaparehas sa requirement natin ngayon. Okay? Lastly, in both cases, there was a level of purity that was required so that the tabernacle or the church did not become defiled. Kaya po, sa atin dito sa church, if we know somebody who are in sin, or who is in sin, then we have to, hindi mo tayo pwede magbulag-bulagan, hindi mo tayo pwede magbingi-bingihan. Huwag mo nating pabayaan. Kung nung panahon nila, hindi po pinapayagan na yung courtyard and the tabernacle ay mag-defile, no? Paano siya mag-defile? Kapag pinayagan nila na yung unclean person ay pumasok sa courtyard. Lalo na kung yung priest ay unclean at pumasok sa tabernacle. Alam niyo po ang parusa ng Diyos right away? Patay. Patay. Kaya isipin niyo po kung ngayon mangyayari yung, di ba? Na pumapasok tayo sa panambahan ng Diyos na alam natin sa sarili natin na tayo ay unclean, at kung ipapatupad ng Diyos yung sa tabernacle noon, sa courtyard, papatayin tayo. Papatayin tayo. Kaya yung po yung sinasabi ko na kung naiintindihan natin yung sitwasyon natin ngayon at sitwasyon nila noon, talagang ipagpapasalamat po natin na nakilala natin ang Panginoong Yesus. At talagang i-appreciate natin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. So ayaw ng Diyos. Nagbago ba yon? Hindi po. Hindi nagbago ang Diyos. Kung ano yung
kung ano yung kanyang degree of spiritual purity na nire-require niya during the days of tabernacle is the same degree of spiritual purity that he requires even nowadays. We have to keep up to the standard of God, hindi sa standard ng tao. Kailangan ang imimit natin is the standard of God. In 1 Corinthians 5:11 it says, "But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral or covetous or an idolater or a reviler or a drunkard or an extortioner, not even to eat with such a person." Ito po yung sinabi ni Paul. Now, we have to keep ourselves pure and clean sa harapan ng ating Diyos. So, kung nung panahon po nila, no physically unclean is allowed to enter the courtyard, much more sa tabernacle, ganun din po ngayon. Ang requirement ng Diyos, no spiritually unclean. Mataas ang standard ng Diyos, di ba? Kaya lang, sino bang nakakaalam sa atin, no? Maaring nililihim natin, maaring hindi alam ng mga kapatiran, pero alam na alam ng Diyos yun. Wala tayong maitatago sa Kanya. Di ba? So, ito po ang malungkot. Too often, churches prioritize acceptance and tolerance over God's standards of purity. Hindi naman ho natin sa nilalahat, pero marami hong mga simbahan ngayon ang umiiwas na ang tao ay umalis o lumipat. Kaya kahit na alam nilang nasa kasalanan, kahit alam nila na hindi namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos, i-accept na lang, ito-tolerate na lang, para wag lang umalis sa church. Kasi ang mga churches po ngayon, sana wag naman tayo ganon, no? Marami pong mga churches na they are more focused on the number of attendees. They are more focused on the collection rather than righteousness. Kaya maraming pastor ang ayaw mangaral ng condemnation. Kaya marami po tayong mga mapapakinggan ngayon sa iba't ibang platform. Karamihan po, kasi nagbabrowse din ako, nakikinig din ako, karamihan po ng mga preaching ngayon at teaching ngayon is more on feel-good preaching. Yung magugustuhan ng tao, yung maganda sa pandinig niya, yung aakit sa kanya para bumalik. Aakit sa kanya para magkaloob. Aakit sa kanya para mag-donate. Because many churches nowadays, sad to say po, they are more focused on the attendance in the church rather than the spirituality of the members. They are more focused on yung collection. Meron nga pong isang pastor na kwentuhan ko, sabi niya sa akin, after the service daw, isa siya sa mga leaders ng church. Isa siya sa mga, kumbaga, mga close-in, ika nga, close-in security nung mga pastor, nung senior pastor. At after service daw po, laging ang tanong ng pastor, pagtapos na yung service, at minute na sila, Monday, magkakaroon sila ng meeting, lahat ng leader. So Sunday po yun, Sunday, lumipas yung Sunday, Monday, imimit silang lahat. Pag-meet daw ng pastor sa kanila, kinukwento niya lang po ito sa akin. Ang unang tanong kagad is, ilan ang umaten? Pangalawang tanong, magkano ang koleksyon? No? So, nawa, ang dalangin ko po sa Diyos at idalangin nyo na wag mangyari ito sa ating church. Na ang tanong natin, ilan ang umaten, magkano ang koleksyon?
Na mas concerned tayo sa attendance, mas concerned tayo sa kung magkano ang pumasok na pera kaysa sa spirituality ng tao. Kaya kahit na alam na nasa kasalanan yung tao, hindi pupunahin, hindi pagsasabihan, kasi natatakot na baka umalis. Lalo na kung alam nilang tither. No? Huwag mong makanti-kanti yan, malaki mawawala sa simbahan. Diba? Malungkot po pagka ganoon ang dumating. I remember po yung church nung ina-attenan ng brother ko sa probinsya, yung aking pong pamangkin ay pinagtangka ang rapin. During practice, nagpa-practice sila sa praise and worship, tapos yung pinaka-ministry head ng music ministry, niyaya yung pamangkin ko umuwi sa bahay. Yung pamangkin ko, dahil bata at wala sa isip niya yon, sumama naman, and then pagdating po doon ay pinagtangkaan siyang rapin. Gagahasain talaga, nakatakbo lang, kasi nasipa niya yung pinto, nakabukas, nakatakbo yung pamangkin ko, hindi siya na-rape. Sinumbong niya doon sa tatay niya, doon sa kapatid ko, tapos sinumbong naman ng kapatid ko doon sa pastor. Lumipas po ang isang buwan, walang disciplinary action na ini-impose doon sa ministry head na nagtangkang mang-rape doon sa pamangkin ko. So kinonfront niya yung pastor, sabi niya, "Pastor, it's been a month na, bakit walang any disciplinary action? Tumutugtog pa rin yung ministry head." Sabi nyo, ang sagot po ng pastor, mawawalan tayo ng magaling na song leader, tsaka instrumentalist. Mapipilay ang praise and worship natin. Yun po yung sagot ng pastor sa kanya. So kaya naging desisyon ng kapatid ko, umalis dun sa simbahan. And many months after, hindi pa ho inabot yata ng 1 taon, umabot man 1 taon, pero hindi ho nagtagal, nag-dissolve yung church na yon. Kahiwa-hiwalay yung member. Hanggang sa nawala yung simbahan. Why? Ayaw manindigan ng pastor kung ano ang tama, kung ano ang righteousness. No? Nag-alala na mawawalan siya ng praise and worship, hindi siya nag-alala na mawawalan siya ng simbahan. Because the church is not run by people, this is run by God. This is not our church, this is not my church, this is God's church. Kaya kung ano yung standard niya, yun ang susundin. Hindi yung gusto ng tao. And nga, nakita na natin from the Old Testament, yan ang requirement ng Diyos. Hanggang ngayon, yan pa rin ang requirement ng Diyos. To keep up to His holiness, to His standard, and not to bring it down. And not compromise. Ano ho? Bagaman talaga namang masakit na may umaalis na member, mayroong nagtatampo, may nagagalit, pero if you want to keep up to the standards of God, then God will be with you. Siya ang magtatanggol sa iyo. Now, sinabi naman po yan din sa Joel chapter 2 verse 32 na we can always come back to the Lord and He will accept us kung tayo po ay nagkasala. So those who enter into fellowship with God must abide by God's standards. Keep this in mind, no? Keep this in mind. Those who enter into fellowship with God must abide by God's standards. Hindi po pwedeng ang Diyos ang sumunod sa standard natin. Tayo ang susunod sa standard ng Diyos. At ang standard ng Diyos ay kabanalan. No. In 1 Timothy chapter 5 verse 20 it says, "Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear." Kaya kung meron na lang po tayo sa church na nagdi-deviate from the holiness standard of God, ang sabi ho dyan, rebuke. Rebuke. Madali ho bang gawin to? Hindi eh. Hindi, no? Mahirap po ito eh. Pero itong sinasabi ng Diyos na gawin. Ayoko ho maging ipokrito, pero kahit ako, hirap din gawin yan eh. Oh, yung face-to-face, sasabihin mo dun sa tao, hindi mo madaling gawin yan. Kaya kailangan natin ng tapang galing sa Diyos. Kailangan natin ng lakas ng loob galing sa Diyos.
1 Corinthians 6:9, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual, nor sodomites. So, sinasabi lang po sa atin dito na merong holiness standard ang Diyos na dapat natin sundin. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Now, balik ko tayo doon sa courtyard. Mapapansin natin, yung courtyard may bakod. Yung bakod po yan, yung pillars niyan, all in all, 6 na po yan. Kahapon nagkukwentuhan kami ni Kuya Ernesto doon sa baba. Napag-usapan natin yung orientation ng church natin. Alam niyo po ba ang orientation ng church natin ay nakasang-ayon sa orientation ng tabernacle? Yeah. Kaya, o nga sabi ko, kasi ito ang east ito po ang west, ito ang south, ito ang north. Di ba? So, ang orientation po ng church natin, ganyan ang orientation ng tabernacle. Na yung pinaka-holy of holies is facing east. Kaya yung gate po nito, yung gate nitong courtyard nasa east. Tapos nasa west yung pero facing east. Yun po. Ang church natin is facing east. So, di ba? Ewan ko lang, may ibig sabihin yun. Hindi ko lang alam. Pero napag-usapan lang naman namin. No? Sabi namin kahapon, talagang ibinigay ni Lord sa atin ito no? Pati yung orientation ng building nakatama sa sa tabernacle. So, yan po yung itsura niya sa artist perspective. Yung pong pinaka-poste niyan ay 7.5 feet ang taas niyan. Yung tabernacle po is 15 feet. Kaya from the outside, matatanaw mo yung pinakakalahati noong tabernacle. Kasi itong pong bakod niya, 7.5 feet yung taas niyan. At ang haba po niyan, 150 feet. No? Yung haba, 150 feet. Tapos yung pong pinakalapad niya ay 75. Kaya 150 by 75 feet yan. So ang sukat po nung kabuuan ng pinaka-courtyard is around 1,000 plus square meters. No? 1,000 plus square meters. Ito pong property natin is 1,705 square meters. No? So magmuntik na maging kasukat ng courtyard. Yan. So, yung po yung taas niyan, 5 cubits or 7.5 feet. I'm just describing to you the physical dimension itong courtyard na ito. So, ang isang cubit, sabi nila, standard is about 18 inches. Yan. Now, sa Exodus chapter 35 at 39, mababasa din ho natin na yung mga pillars na yan, yung mga poste na yan, ay meron pong cord na nakakabit. At yung cord na nakakabit na yon ay nakalagay po sa peg na silver, no? Yan po yung humahawak doon para wag matumba yung mga poste. Okay? Now, what is so significant about this, mga kapatid? Itong itong bakod na yan. So, napansin nyo kulay puti, no? Yan yung sukat po. Yan. Ito yung pintuan, yung pinaka-gate niya. Ang pinaka-significant po dyan, yung pong pinaka-bakod niya, hindi hollow blocks. Kasi dinidisassemble nila yan. Yan po ay yari sa linen. Yari sa linen. So, according to tradition, yan daw po ay kulay puti at yan ay yari sa linen. So the court was surrounded by linen curtains, and linen often represents righteousness. So kaya doon pa lang po sa bakod, nagbibigay na ng mensahe sa kanila na the tabernacle, the courtyard is all about righteousness. Yun na po agad po ang mensahe sa kanila. Makikita natin sa Revelation 19 verse 8, ang sabi diyan, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. So kaya yung pinakabakod pong yun, made of linen material, ang message na kino-convey po nun
is righteousness. Kaya antimano, alam nila na hindi pwedeng dumikit doon, lalong-lalo ang pumasok kapag ikaw ay unclean. Because the material itself that was used, the linen, no, yan po ay nagko-convey ng message sa kanila that this is a righteous place, kumbaga. No? Place of righteousness. Yan. Ganun din po, yung priest. Yung priest. Linen is also a reminder of the special clothes that the high priest wore on the Day of Atonement. Remember, on the Day of Atonement. Yung priest, papasok lang siya once a year doon on the Day of Atonement. Yung Yom Kippur na tinatawag nila once a year. At ang sabi po dyan, most of the time, the high priest wore multicolored clothes of gold, blue, purple, and scarlet. He wore a breastplate filled with precious stones, and he had gold on his forehead and hanging from his tunic. These clothes were for glory and for beauty. On the Day of Atonement, the day he would enter the Holy of Holies to make intercession for all the people, he only wore white linen garments. Kaya huhubarin ng high priest lahat yung mga magagarbo niyang kasuotan, papasok lang siya doon sa Holy of Holies na naka-white linen lang siya. Now, the outside of the tabernacle court reminds us of the garments that the high priest wore when he entered the innermost holy place. So sa atin, ordinaryong bakod lang yan, no? Pero sa kanila po, merong ibig sabihin yan. Another thing na very significant po rito is the gate. The gate. Kasi yung pong gate na yan, ang inaalaw lang na pumasok ay yung clean or yung tahor. Naka-fulfill nung tahor. Ibig sabihin, you are only allowed to enter that gate kasi you are considered righteous. Kaya from the bakod to the gate, ang kino-convey na message sa kanila is all about righteousness. So, kaya yung pong tabernacle is considered to be the kingdom of God. No, ang equivalent niya is the kingdom of God kasi nandun yung kanyang trono. No, kung saan doon siya umuupo, yun ang kanyang kaharian. So, kaya ialaw ka lang na pumasok diyan kapag ka ikaw ay clean. Kaya yung bakod po, tsaka yung gate na yan na nakikita nyo, iaalaw ka lang pumasok diyan if you qualify at na-fulfill mo yung requirement ng tahor. Okay? In Psalm 118 verse 19, it says, "Open to me the gates of righteousness. I will go through them and I will praise the Lord." In Isaiah 26 verse 1, "In that day this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. Open the gates, that the righteous nation which keeps the truth may enter in." In Jeremiah chapter 7 verse 1, the word that came to Jeremiah from the Lord saying, "Stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word. And say, Hear the word of the Lord, all you of Judah who enter in at these gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." In Psalm 92 verse 12 to 13, "The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God." Now, kaya po, yung linen na bakod, yung pong gate, nagsisimbolize itong dalawa na ito ng righteousness. No? Now, in Matthew chapter 5, it says, "For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." So what is required of them is also a requirement for us today. No, na kailangan po, we are clean, we are pure to enter into the kingdom of heaven, into the kingdom of God.
Matthew chapter 13, verse 41. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness, and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has ears to hear, let him hear. Now, sa Revelation 21 po, mga kapatid, makikita natin yung kabuuan ng pinaka-temple, ng courtyard. No? Kasi po yung courtyard at yung temple ay inihalin tulad po ito or inihambing sa kaharian ng Diyos, no? Sa kingdom of God. Kumbaga po, yung pinaka-tabernacle, siya yung pinaka-city, okay? And then tapos yung courtyard, siya po yung nasasakupan ng pinaka-city na yon, yung lahat na nakapaligid doon. Basahin ko po muna, Revelation 21 verse 22. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it, the Lamb is its light. Verse 24, and the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Its gates shall not be shut at all by day, there shall be no night there. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it, but there shall by no means enter it anything that defiles, or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Now, ang isa pong mapapansin din natin dito, yung pong ginamit na Hebrew word para sa courtyard, which is yung chatser. Ewan ko alam kung tama yung pronunciation ko po. Chatser in Hebrew, ang ibig sabihin courtyard. Yan din po yung ginamit na word doon sa village, no? Yung word ng chatser. Sa Leviticus 25, sabi po dyan, if a man sells a house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold. Within a full year, he may redeem it. But if it is not redeemed within the space of a full year, then the house in the walled city shall belong permanently to him who bought it. Throughout his generation, it shall not be released in the Jubilee. So, yung pong word na ginamit na chesed, which is courtyard, is the same po na ginamit dito sa walled city, which is chesed also. So, ang point po is, yung design ng ancient city noon is the same as para po siyang yung courtyard at yung tabernacle. Paano po yung similarity niya? Kasi sa city, sa isang syudad po, yung pinaka-syudad, yung pinaka-city, doon nakatira, doon ang palasyo ng hari. At yung hari ay lahat ng nandoon sa paligid niya, no? Lahat yun under his protection. So, kumbaga po, isang bayan na may syudad, sa syudad, nandun ang palasyo, sa palasyo, doon nakatira yung hari. At yung hari na nakatira doon, lahat ng nasa paligid niya under his protection. Okay? So, yung pong tabernacle ay para sang, ang word kasing ginamit, parehas. Parehas na Hebrew word. So, ang tabernacle, yung tabernacle po parang siya yung city. Sa loob ng city, nandun yung palasyo. Nandun yung trono, yung Holy of Holies. At doon nakaupo ang hari. At lahat ng nasa labas ng city na yon ay sakop ng hari at nasa protection niya. Kaya po, i-picture nyo po yung tabernacle, yung courtyard at yung tabernacle ay para sa city na kung saan yung tabernacle ay siya yung city at nandun yung palasyo ng hari at yung courtyard, yun yung pinakalabas na lahat ng nandun doon ay under the protection of God. So which means, yung pong inilalarawan ng tabernacle na yon is nandun ang hari at under his protection yung lahat na nasa loob ng courtyard. Okay? So, sino lang po ang inaalaw na pumasok? Yun lang pong mga righteous, di ba? Yung pong mga clean. Okay? Sila lang yung inaalaw.
The moment they are the moment they are inside the courtyard, they are now under the protection of the king. Now, i-relate po natin sa atin ngayon. Sa atin, ang inaalaw lang pumasok sa courtyard, kumbaga, tayo po na righteous. Paano tayo naging righteous? Dahil sa Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo nag-undergo nung kanilang sin offering, yung burnt offering na ginawa, dahil ginawa na ng Panginoong Jesus. Kaya po, picture yourself na kayo ay inalaw na pumasok sa courtyard. Okay? Nasa loob na kayo ng courtyard. Ibig sabihin, clean ka na, kaya ka inalaw pumasok doon. At kaya ka naging clean dahil sa Panginoong Hesukristo. Okay? Now, because now you are inside the courtyard, dahil nandoon ang city na kung saan nakatira ang Diyos, yung sa Holy of Holies, you are now under His protection. So, spiritually speaking, mga kapatid, ito po yun. No? Since ikaw ay born-again believer, dahil nanampalataya ka sa Panginoong Hesus at nagtiwala ka sa Kanya at pinaniwalaan mo yung finished work niya on the cross of Calvary, you are now in the eyes of God righteous. And because now you are righteous, you are now allowed to enter into the courtyard. So meaning, you are now in the courtyard of God. Diba? So, in the modern language, you are now in the church of God. Bacoor. You are now in the church of God. You are inside His church. You are inside His body. And because now you are inside the courtyard, you are under His protection. Hindi nahirapan ako dun. So yun lang po yung ibig sabihin ng mga pinagbabasa kong yun. Kung medyo nalito kayo. No? Yun lang po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya, sabi ko nga po sa inyo the more you understand the Old Testament, and the more you realize kung nasaan ka ngayon because of Jesus Christ, the more you worship the Lord, the more you serve the Lord, the more you give yourself to the Lord. Kasi ito sa ginawa niya sa iyo. No? Kaya, ngayon nagkakaroon tayo na mas malalim na pangunawa kung paanong tayo po ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. No, lahat to. Hindi ko ibig sabihin, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo mawawalan ng problema. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. No? Alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Alam niya kung paano niya tayo i-deal. Kaya, ito po ay, kumbaga, panampalatayanan natin, kasi nanampalataya na tayo sa Panginoong Hesus panampalatayanan na po natin na nasa loob na tayo ng courtyard. Nakapasok na tayo and we are under God's protection. Kasi yun po yung tungkulin ng hari. The moment na ikaw ay nandun na sa nasasakupan niya, you are now under His protection. In the same manner po, we are now in Christ Jesus our Lord, we are now under God's divine protection. Amen? Tayo po tayong lahat, tayo ay